Hello guys, this is Maine and welcome again to our channel. So ito ngayon ang sitwasyon sa garden. Kung makikita nyo, magulo. Hindi na naka-arrange sa proper nilang lagay yung mga pots. Halo-halo na sila, random na. Kasi nga sobrang init, tapos yung iba tinatago ko. Ito nilagay ko dito, pero parang may sunburn ako nakita. Kasi late ko na nakita na pag mga 2 o'clock pala or 3 o'clock, may araw pala dyan, nasisikatan sila galing dun sa likod yung araw. So usually kasi ang araw dyan dapat wala na by 1:30, 1 o'clock dapat wala ng araw dyan. So nagulat ako, umaabot na pala yung araw doon. So parang may mga Tapos ito yan, sunburn sea black swan. Yan, parang alam ko to kasi nga nagkukulimlim tas umuulan yun, tapos biglang tumirik yung araw ng mga nakaraan, ayan na sunburn siya. Tapos ayan yung ating champagne, tsaka iba rito naka air dry na. Tapos ito pa lang si Casio Navar. Nagtataka ako kasi parang may kakaiba dun sa dahon niya, tapos namumutla. Tapos the next day nakita ko may isang dahon doon sa pinakagitna na parang nangitim. So chinek ko agad yung ilalim. So ito yung bumungad sa akin, butas na pala siya. Yan. Actually butas na yan nang dumating when parang mashis, parang patayo na siya. Tapos hindi ko alam na hanggang sa ilalim pala niya butas na pala. Pero nabuhay naman siya guys nung natuyo. So ito, kinutkot ko lang yung part na yun. Tapos yun, ini-air dry ko lang siya. Sana mag-ugat pa siya kasi parang na siya, na stress na siya. Kasi ito naman yung kahapon na atag dyan ni in-unbox ko. Yung pinakamalaking head, hiniwalay ko. Medyo siya guys. Mabilis mag-mushy yung mga dahon. So hindi ko alam kung dahil hindi na air dry pa na matagal. Kasi nga mabilis lang ito na shift. Mga parang a week lang pagka-order ko na ship na siya agad. Pero baka dahil lang dun sa variety lang na yan. Kasi yung iba okay naman. Tapos ito si Beauty Lily. Okay naman siya kasi Amazing Grace. Medyo nakinabahan ako yung Amazing Grace kasi nung umulan na tatamaan sila dun sa area nila. Mga bagong ripat lang yun. Tapos basang-basa yung soil niya. Tapos dito naman yan, isang hybrid lovely rose ko na rat siya. So, ewan ko, bahala na. May ugat pa naman siya doon sa stem. Nakakapit pa. Tapos, ito si Alba Beauty. Matibay naman siya, guys. Basta alaga lang sa dilig. Pero medyo naaawa na ako. Kasi lumiliit na siya, kaya baka itatago ko na yan. Tapos yan dito, ayan, binilad ko na yung lovely rose ko dyan. Kasi naman to, mas mabilis siyang mabuhay o mas mabilis siyang mag-thrive kapag nasa arawan siya Kasi napansin ko, kaya naubos yung lovely rose ko. 4 kasi yun yung unang order. Natira 1 na lang. Kaya nabuhay. So sabi ko, pabayaan ko na lang dito sa araw pagdating. Okay naman siya. So ito naman yung aking Varna apricot. So hindi ko alam kung kasi yung pinaka-variegated na isa namatay na. So hindi ko alam kung okay pa sila. Ayan, ito yung mga yung mga na-report ko ngayon, parang sanay na sila sa morning sun. So, try ko naman i-adjust, isabak na sila sa hanggang afternoon. Ayan, so mga to, matibay naman din yung mga yan. Ayan, ito yung talagang matitibay yan sila, Fred Ives, Ghosty, si Ghost. Ayan. Tsaka itong isang to, si Amuway na yata yung name niya. Matibay din yan. Yan, tapos, ito pala si Monroe, matibay din. Yan, si Lovely Rose, siguro antayin ko lang ito magkaugat ng konti. After a week, diligan ko siya ng konti. Or depende sa panahon. Kasi pag maalinsangan, hindi ako nagdidilig dahil nga, mas, sila, mabilis mag-rot. Ito mga to, nilipat ko dito kasi andito na yung morning sun. So, doon sa kabila, wala na. Nilipat na dyan sa kabilang sulok. So, lipat naman sila doon. Ayan, tapos ito yung lovely rose tuloy. And si PD, maputla pa rin.
Yan yung mga silver bomb at saka si super bomb dyan. Nasa sulok na sila guys kasi hindi sila pwede naka-direct. Talaga nauubos yung dahon, nagmamashi. Tapos itong mga to, ito wala rin tong ID from seller. Pero parang 2 heads na lang matitira. Yan, tategi na yung iba. Bukod sa overwater, na sunburn pa sila, o diba? Yan, yung iba, okay naman dito. Yung mga sanay naman to nilipat ko sila dyan kasi sana para maanggihan. Kasi mayroong ulan dyan na pumapasok eh. Para tumabata-ba pa ulit sana. Kaso nga, ngayon hindi na umuulan ulit. Puro makulimlim lang, tapos hanggang dun lang. Ito din si Macdogali. Nilagay ko dyan para nga sana lalong tumaba. Tapos ito si Barbecue, tsaka si Tom Toms. Okay naman sila. Halos everyday din yan. Pati itong isang kasula ko. Si Ivory Tower. Basta once na matuyuan na yung kanilang soil mix, binabasa ko na ulit sila. Hindi naman sobrang sobrang sa tubig, sa dilig. Pero basta mamoist ko lang yung ibabaw. Kasi mahilig sa pansin ko, mabilis matuyo yung lupa. At saka mabilis na silang pumayat. So, para hindi naman sobrang payatot nila, yan, dinidiligan ko every matuyuan na. Tapos ito, ewan ko kung makasurvive tong ano na to. Pagka hindi niya na makita yan guys, wala na, matategi na yan. Kasi nga, nabasa siya sa ulan. Wala pa masyadong roots yan. Tapos ito si Red Eagle Eye, isa sa mga babies niya. Bala ko dyan ko siya ilagay. Yan. Yung iba, pinag-iwalay ko kasi parang medyo masikip dun sa pot na napili ko. So, yung iba nilagay ko sa medyo malaki. Kasi medyo malaki na yan. So, kaya na niya mabuhay mag-isa sa isang pot. Tapos, ito naman yung aking Aron Pay. Kinat ko na. Ito yun sa dyan. Yan. Galing siya dyan. Sa mga leaf propa at saka stem cuttings. Ngayon, kasi parang may babies na palabas. So, para mabuhay yung mga babies, tinanggal ko na lang siya. Saka gusto ko ulit magkaroon ng another pot pa ng Aron Pay. Naku, sobrang tibay nito. Lalo na pag summer, kahit anong weather, pwede sila. Tapos dito, ayan, matibay yan si Senman. Gusto niya yung maaraw. Kasi nga mabilis siya mag-stretch. Tapos dito, ito medyo tinabi ko sa arawan kasi siya, namamayat. Tapos nauubos yung ibang babies. Tapos yan si Crimson, gusto niya dyan sa pwesto niya. Yan, hindi ko na siya ginalaw. Medyo nag-iingat ako mabili ganyan kasi medyo masikip na yung pot niya. Baka mamaya mag-rot. Kaya di ko muna masyado niligan. Tapos ito yung mga cuttings ko ng aking Choco Moonstone. And then ito rin, kinat ko na rin yan kasi nga nag-stem rot na yung iba. So yan, dyan sila sa tabi, walang dyan, direct saan. So ito yung isang Red Eagle Eye ko. Yan. Alam ko matibay rin naman to sa araw once na na siya, established na. Minsan talaga nasa umpisa lang Pagka nakalagpas na sila doon at saka natag dyan, nasanay na sila sa area. Yan, matibay na sila. And then ito mga to, yung may mga sunburn, yan. Nandyan sila sa tabi. Tapos ito si Andy. Yan, ito pala yung missing ko na kinat ko dati. Nilagay ko na siya dyan. Kasi yung nandyan pala guys, di ko pala na-update. Yung nandyan na nakatanim si Ratam. Ngayon si Ratam, parang na sunburn. Tapos, di ko alam kung may something na sa, niya. Kasi nga pag na sunburn, tapos diniligan, usually sa experience ko, kinabukasan talaga na mamatay na sila. So yun, parang nabasa pa sa ulan to. Kaya the next day, nakita ko na lang, deads na siya. Tapos dito yung cuttings ko ng Macdogali. Yan, naglagay ako dyan. Ewan ko ba't ang sipag ko ngayon magtanim-tanim. Tapos yan yung mga claret. Medyo tinabi ko din kasi nga namumutla. Pero ngayon parang green na siya. Pero saka ko na lang sila ulit sa pwesto nila. Kasi itong greenhouse ko, di ko pala nasabi guys. May butas na. Yan, ito naman, si Dark Blossom.
Yan. Okay yun si Dark Blossom. Pero mabilis siya sunburn guys. Kaya tinabi ko na lang. Ito rin. Mahirap din siyang alagaan si Tapalpa. Gusto niya yung malilim lang. Tapos slow grower siya. Naawa ako, nakatiklop na. Kaya nilagay ko na lang dyan sa may net. Tapos ito naman yung cuttings ko nung hakuho. Yan. Tapos iba dito ko nilagay. Kasi pinaghiwa-hiwalay ko na sila. Tignan ko kung anong mangyayari sa mga to. Kasi may iba lumiit. Gusto ko medyo makilaki ulit sila. Tapos ito, si Bar Supreme. Yan. Pansin ko lang sa weather ngayon, lumabas pa yung variegation niya. Yan. Pero ngayon, kung last April, di ba mahangin dito sa lugar namin nun, kahit mainit, dinidiligan ko sila. Ngayon na makulimlim halos, tapos iinit ng bigla. Hindi ko na masyadong dinidiligan. Balik na ako sa once a week kasi parang siya. May nag-rot kasi. Sabi ko baka medyo ibalik ko na sa once a week na lang. Pero yun, mahilig yun sa water si Supreme. Tapos ito, yan, nag-start na rin tong sunburn yan si Tinkerbell. Yan, mayroon na siyang mga sunburn. Tapos mayroon na rin na stem rot. Ito, dati to nasa lilim lang talaga to. Si Tinkerbell. Kasi nung lumalaki to, pansin ko, iba lang yung weather sa pwesto niya. Nagkaka-stem rot. So, ngayon lang siya, sa tinagal-tagal ulit, ngayon lang ulit nagkaroon ng stem rot yan siya. So, baka dahil sa sobrang init sa pwesto niya. Kaya, yan, nasa lilim siya ulit. Tapos, ito naman si Blade Runner. Yan, okay naman yan sa direct sun. And, ayan si Horizon. Si Horizon kasi medyo payat pa, pero mukhang matibay rin to sa araw. Yan, si Orange Lover. Kung papansin nyo, naiwan na lang yung mga dahon sa pinaka-dulo o yung pinaka-crown na lang. Kasi nga naka-direct sun yan siya dyan. So, once a week lang din na yan diligan. Pero okay lang, tataba naman yan. Parang gusto ko nga siya ilagay sa mas malaking pot eh. Tapos dito, yan, yung iba dyan, nga, namatay na si Hibrion. Natira na lang, ayan, si Bluebird at saka si Ice Green. Ngayon si Bluebird, yan, medyo nakaka-adjust na siya, gumaganda na yung kulay niya. At saka si Ice Green or Green Ice. May nakita lang ako mga millibugs. Sobrang dami ngayon millibugs, guys. Expect na siguro talaga pag ganito mga weather. Madami sila. So yan, dyan yung aking mga propagation. Ito tumaba nung naulanan, pero may iba namatay din sa pwesto. Yan yung mga fat beauty. Okay naman. Tapos itong Marpin, okay din. Yan, ang Korean SP daw. So, hindi alam ko ang proper name. Ito mga to, si Chroma, medyo ako dito. Nantay ko na lang kung mamatay or kung hindi, dyan na lang siya. Tinuso ko na lang. Tingnan natin kung may mabubuhay pa. Kasi talagang kinain sila ng scales. Tapos ito, si Red Moon. Yan, dyan din siya. Kasi feeling ko mabilis siya sunburn, kagaya ng Dark Blossom. So, nilipat ko siya dyan. Siguro dyan yung araw hanggang 12. So, dyan muna siya. Naulanan na rin to guys eh. Kaya parang medyo tumaba. So, mga ilang ko pa ulit didiligan. Tapos dito, yan, ay, sunburn na sa Prolifica. Kahit yung mga kinat ko na parang propagation, nagtuloy-tuloy pa rin yung rot niya. So, parang mali lang yung time nung nakuha ko sila. Pati yung katabi niyang mini jellybees, parang matetegi na rin. Pero ito si Missing You ko na, kasi maliit yung pot niya, so hindi parang kaya hindi siya lumalaki. Pero okay naman siya sa direct sun. Yan, tapos yan si Hercules. Yung mother ni Hercules na yan, wala na, nategi na rin siya, na sunburn, tapos may mga millibugs, kaya yung mahina na siya kasi nga kinakain din ng millibugs yung nutrients niya. Tapos ito yung mga propagation ko, hindi pa siya ganun kaganda tignan.
So, ayan yung guys. Kung mapapansin nyo, may butas na dyan. Ayan. Kasi nga, yung pusa namin ng anak, so may mga babies, ngayon naglabasan na ng bahay. Umaakyat sila dyan, tapos kinakaskas nila. Ayan, bakang aayusin ulit ng asawa ko yan. Plus pa nung umulan, yan, kaya medyo lumaki yung butas. Siguro lumutong na rin yung plastic, no? Kasi yung mga nabibili ngayon na plastic, parang hindi naman na ganun kakapal tulad dati. Ito, yan, nandyan lang nakalagay yan si si Ruben Necklace. Yan, dyan lang siya. Hindi ko na dinidireksan. Ay, meron pala, pero morning lang. Sige, mga 2 to 3 hours lang. Yan, pareho siya ni String of Hearts. Nakatabi lang sila sa lilim. Basta may morning sun, kahit mga 1 to 2 hours, pwede na yun si String of Hearts eh. Mabubuhay na sila. Yan, ito sana mabuhay ito kasi nakita ko yung isa kong maliit. Nabubuhay eh, basta nasa direct sun siya. So, yan, dyan lang siya. Sana mag-grow pa siya. Tapos ito yung baby na Blade Runner. Yan, okay naman siya dyan. Pero parang hindi na maganda yung pot para sa kanya kasi parang palapad siya eh. Kaya medyo mahaba siya. Ano pa ba ma-update ko? Ito si Fat Beauty. Yan. Maganda rin pala yung nasa morning sun lang talaga muna sila. Siguro mga 1 month. Di ko alam kung 1 month na yun. Naka morning sun sila. So yun lang. Medyo magulo ang garden. No? Sana na time na maayos yung greenhouse ulit, may balik yung mga pwesto nila. So tingnan na lang natin pagtapos na itong summer. So yun lang muna aking ma-share ngayon sa inyo. So medyo nakaka-stress kasi maraming namatay. Pero laban lang, bili lang ulit. So yun lang. Hanggang sa susunod ulit guys. Thank you for watching. And see you sa rainy season naman. Thank you guys. Bye!